Hoy, anong ginagawa ng isang pulubing katulad mo sa isang mamahaling sementeryo na tulad nito? Lumayas ka nga rito, bilis. Sa isang salitang iyon, ang katahimikan ng sementeryo ay biglang napuno ng tensyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi alam ng lalaking sumigaw ang katotohanan. Hindi niya alam na ang binatang nasa harap niya, na umiiyak at puno ng putik, ay ang taong babago sa kanyang buhay, mula sa pinakaugat nito sa loob lamang ng ilang oras. At lalong hindi niya alam na isa pang tao sa lugar na iyon ang chairman ng isang dambuhalang korporasyon na sinasabing kumokontrol sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa likod ng mga kortina ay tahimik na pinapanood ang lahat. Ang malamig na hangin ng umaga ay yumuyugyog sa mga puno sa malawak na Paraiso Memorial Park. Ito ay isang napaka-eksklusibong sementeryo sa Metro Manila, kung saan tanging ang mga pinakamayayamang pamilya lamang ang may kakayahang magkaroon ng lote. Sa gitna ng mga magagarang puntod na gawa sa marmol at maayos na inalaga ang damuhan, isang binata ang nakaluhod sa malamig na sahig na bato. Ang kanyang pangalan ay Jose Jojo de la Cruz, 18 taong gulang. Suot ang pudpod na sneakers at sweater na puno ng himulmol. Ang kanyang hitsura ay talagang hindi nababagay sa marangyang lugar na iyon. Sa wakas, natupad ko na ang pangako ko sa'yo. Sa nanginginig na kamay ni Jojo, hawak niya ang isang piraso ng papel dahil sa paulit-ulit na pagtingin, ang mga gilid nito ay pudpod na. Ito ang sulat ng pagtanggap sa prestihiyosong University of the Philippines College of Medicine. Isa-isang pumatak ang kanyang mga luha sa papel. Papasok ako sa medisina para maging doktor at tulungan ang mga taong may sakit na tulad mo, ma. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagsikap ng husto. Sana nakikita mo ako ngayon. Ang ina ni Jojo, si Elisa, ay pumanaw dahil sa isang malubhang karamdaman noong siya'y nasa high school pa lamang. Ibinenta nila ang kanilang bahay at lahat ng ari-arian para matustusan ang mamahaling pagpapagamot, ngunit hindi pa rin ito sapat para madugtungan ang kanyang buhay. Dahil ulila na, si Jojo ay kinupkop ng kapatid ng kanyang ina, ang kanyang tito Cesar Reyes. Ngunit ang naghihintay sa kanya roon ay isang buhay na parang impyerno. Hoy! Basahan! Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Isang magaspang na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Nagulat si Jojo at napalingon. Nakatayo roon ang isang pamilyar na lalaking mataba at mayabang ang tindig. Nakasuot ito ng mamahaling branded na suit at may kumikinang na gintong singsing sa kanyang daliri ang kanyang Tito Cesar. Tito Cesar! Bakit po kayo nandito? Huwag mo akong tawaging Tito na parang ang lapit natin sa isa't isa, basura ka. Isang salot na katulad mo ang gumagala-gala sa paligid ng puntod ng aming mga ninuno. Matagal ko nang sinasabi sa management na ipatanggal na iyang puntod ng nanay mo na parang isang ordinaryong bato lang. Inismira ni Cesar ang maliit na puntod sa isang sulok ng sementeryo kung saan nakahimlay ang ina ni Jojo. Ito, ang pinakamaliit na lote na huling binili ng dating may kayang pamilya de la Cruz. Ngunit para sa mayabang na si Cesar, sagabal sa paningin niya ang pagkakaroon ng isang hamak na libingan malapit sa puntod ng kanyang mga magulang. Hindi makasagot si Jogo. Kinagat na lamang niya ang kanyang labi at dali-daling itinago sa likod ang hawak na sulat ng pagtanggap. Ano? Yang papel na hawak mo? Isa na namang flyer ng sale sa supermarket na pinulot mo dahil nakatapos ka na ng high school? Naghahanap ka na ba ng trabahong arawan dahil wala kang mahanap na matinong trabaho? Hindi po. Anong hindi? Katulad ka lang ng nanay mo. Bobo na, malas pa. Isa kang talunan. Nakapasok ka lang sa high school dahil sa kaunting perang ibinigay ko dahil sa awa. Walang utang na loob. Sa katotohanan, ni isang sentimo ay walang ibinigay na tulong si Cesar kay Jojo. Sa halip, kinukuha pa niya ang perang pinaghirapan ni Jojo sa kanyang mga part-time job. Sinasabing iyon daw ang bayad sa pagpapalaki sa kanya.
Si Jojo ay nakapag-aral sa pamamagitan ng isang scholarship at sa pagtatrabaho bilang janitor sa gabi habang nag-aaral nang halos ikamatay niya. Ngunit hindi nagsalita si Jojo at yumuko na lamang. Kung sasagot siya, baka tuluyan nang ipasira ni Cesar ang puntod ng kanyang ina. Kaya't pinili niya ang isang malungkot at masakit na katahimikan. Kasalanan mo to. Lumayas ka na. May mahalaga akong kliyente, ang chairman ng De Leon Corporation, na darating daw dito sa sementeryo, kaya naparito ako para batiin siya. Kung makita kanyang kasama ko, baka pagdudahan pa ang reputasyon ko, basura ka? Pagkasabi nito, akmang sisipain ni Cesar si Jojo sa balikat ng, mukhang napakaingay ninyo rito. Isang boses na mababa ngunit puno ng awtoridad ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sementeryo. Gulat na napalingon si Cesar. Nakatayo roon ang isang matikas na matandang lalaki na may mga puting buhok, kasama ang ilang matitipunong bodyguard na nakasuot ng itim na suit. Maayos ang pagkakasuklay ng kanyang buhok at suot niya ang isang mamahaling itim na coat. Tinitigan niya si Cesar ng may matalim na tingin na parang agila. Di Don Ricardo, Chairman De Leon. Biglang namutla ang mukha ni Cesar. Ang lalaki ay si Don Ricardo De Leon, ang bilyonaryong chairman ng De Leon Corporation na tinaguriang godfather ng ekonomiya ng Pilipinas. Siya mismo ang naroon, hindi pinansin ni Don Ricardo si Cesar, na nagmamadaling yumuko at ngumiti. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Jojo na nakaluhod pa rin sa lupa, at ang gusot na papel na itinago ni Jovo sa kanyang likod ang mga salitang University of the Philippines College of Medicine accepted na nakasulat doon ay napansin ng kanyang matalas na mata. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Ikaw, Don Ricardo. Halatang-halata ang pagkagulat sa mga mata ng chairman. Hindi lang dahil sa pagkakapasa ni Jojo sa UP Med ang ikinagulat niya. Habang tinititigang mabuti ang mukha ni Jojo, isang salita ang lumabas sa bibig ni Don Ricardo na hindi inaasahan ng lahat. Imposible sa lugar na ito, ang anak ng lalaking iyon. Sa mga salitang iyon, lahat ng naroroon ay napahinto sa paghinga. Ano kaya ang nakatagong lihim ni Jojo na kahit siya mismo ay hindi alam? Anak ng lalaking iyon? Sa hindi inaasahang mga salita ni Don Ricardo, ang unang nag-react ay ang tiyuhin ni Jojo na si Cesar. Chairman, ano po ang sinasabi ninyo? Isa lang po siyang hamak na ulila. Siya po ang walang kwentang pabigat na iniwan ng kapatid kong palpak. Sabi ni Cesar habang nakangiti ng may pagkasipsip at lumalapit kay Don Ricardo. Sayang lang po ang oras ninyo sa isang maruming batang tulad niya. Halika kayo, pag-usapan natin ang bago kong proyekto sa aking kumpanya. Tumahimik ka. Ang maikling ngunit mayelong salita ni Don Ricardo ay pumutol sa sinasabi ni Cesar. Para bang isang bato sa daan lang ang turing ni Don Ricardo sa kanya. Napaatras si Cesar na may maikling tili. Muling hinarap ni Don Ricardo si Jojo. Hindi maintindihan ni Jojo ang nangyayari at tulala lamang siya. Sino kaya siya? Sinong lalaking iyon? Ang tinutukoy niya? Ang ama ni Jojo, ayon sa kanyang ina, ay namatay sa isang aksidente bago pa man siya magkaisip. Walang naiwang litrato at hindi niya alam ang pangalan o mukha nito. Ibinaling ni Don Ricardo ang kanyang tingin sa sulat ng pagtanggap sa UP College of Medicine na pilit itinatago ni Jojo. Sa isang mababa at mahinahong boses, nagtanong siya, Binata, totoo ba iyang sulat na iyan? Opo, nag-aral po ako ng mabuti. Ipinangako ko po kasi sa nanay ko. Nanginginig na sagot ni Jojo. Sinungaling! Muling sumigaw si Cesar mula sa likuran. Imposibleng makapasa ang isang yan sa UP! Sigurado akong pinulot niya lang, yan o peke. Isa siyang basura mula sa pamilyang baon sa utang dahil sa pagpapagamot sa nanay niya na nakikitira lang sa bodega namin. Isang walang utang na loob na pinapakain ko araw-araw, paanong magkakaroon ng utak para maging doktor. Ang walang awang panlalait ni Cesar ay sumira sa katahimikan ng sementeryo.
Ngunit hindi sumagot si Jojo. Kinagat niya ang kanyang labi. Nanginginig ang mga kamao at patuloy na nakayuko. Kung gagawa siya ng gulo, baka tuluyan nang ipasira ang puntod ng kanyang ina. Si Cesar ang may hawak ng karapatan bilang tagapamahala ng lote ng kanilang pamilya. Para kay Jojo, ang maliit na puntod na ito ang tanging koneksyon niya sa kanyang ina. Tinitiis ko na lang. Gaano man nila ako laitin? Magtitiis ako hanggang maging doktor ako at makatayo sa sarili kong mga paa. Ang katahimikan ni Jojo ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng malalim na pagmamahal sa yumaong ina at matibay na determinasyon para sa hinaharap. Hindi pinansin ni Don Ricardo si Cesar na parang asong tumatahol at dahan-dahang lumapit sa lumang puntod sa likod ni Jojo. Hinawakan niya ang mga nakaukit na pangalan de la Cruz at ang pangalang Elisa sa gilid. Ang malapad na balikat ni Don Ricardo ay bahagyang nanginig. Tama nga ako. Elisa! Isang patak ng luha ang dumaloy mula sa mga mata ni Don Ricardo. Ang malamig na hari na naghahari sa tuktok ng ekonomiya ng Pilipinas ay umiiyak sa harap ng puntod ng isang hindi kilalang binata. Ang kakaibang tanawin na iyon ay ikinagulat hindi lang ni Cesar, kundi pati na rin ng kanyang matitipunong mga bodyguard. Sa katunayan, ang araw na iyon ay espesyal rin para kay Don Ricardo. Ilang taon na ang nakalipas sa araw ding iyon, pumanaw ang kanyang kaisa-isang anak na babae dahil sa isang sakit na walang lunas. Kahit na tinipon niya ang pinakamahuhusay na doktor at gumastos ng napakalaking pera, hindi niya nagawang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ngayon ang death anniversary ng kanyang anak. At naparito siya sa sementeryo, dala ang isang kalungkutang hindi kailanman maghihilom. At sa sandaling iyon, ang makita si Jojo na puno ng putik, umiiyak at nangangakong magiging doktor para makatulong sa iba, ay tumagos ng malalim sa puso ni Don Ricardo na nagluluksa. Chairman, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ng kanyang kalihim. Dahan-dahang pinunasan ni Don Ricardo ang kanyang mga mata ng isang mamahaling panyo at lumingon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng lungkot, ay nagbago at nagningning na parang nakikita ang lahat. Cesar Reyes, sabi mo? Ang boses ni Don Ricardo ay mababa, halos gumagapang sa lupa. Opo! Ako po ang presidente ng Reyes Realty. Matagal ko na po sanang gustong makipagnegosyo sa De Leon Corporation. Akmang iaabot ni Cesar ang kanyang business card. Ngunit hindi ito tinanggap ni Don Ricardo. Sa halip, tinitigan niya si Cesar nang may malamig na tingin at sinabi, "Ang kumpanya mo, sa pagkakaalam ko, ay gumagawa ng maraming maruruming transaksyon kamakailan, at higit pa riyan. Ninanakaw mo ang perang pang-eskwela ng sarili mong pamangkin, at pinatitira siya sa isang bodega na walang kuryente. Tama ba? Hindi po totoo yan. Isang hindi pagkakaunawaan. Pinalaki ko lang po siya ng may disiplina. Huwag ninyong maliitin ang information network ng De Leon Corporation." Malamig na sabi ng kalihim ni Don Ricardo. Pinuputol ang palusot ni Cesar. Alam na namin ang tungkol sa mga tinatagong libro, de kuwenta ng Reyes Realty. Sa mga salitang iyon, biglang namutla si Cesar. Paanong nalaman ng isang taong tulad ni Don Ricardo na parang nasa langit ang mga sikreto ng kanyang maliit na kumpanya? At paanong nalaman niya ang kalagayan sa buhay ni Jovo, na para sa kanya ay isang basura lamang? Mukhang hindi mo talaga naiintindihan kung sino ang kinakausap mo at kung sino ang minamaltrato mo. Lumapit si Don Ricardo kay Cesar. Sa tindi ng kanyang presensya, napaluhod si Cesar sa takot. Tinitigan ni Don Ricardo si Cesar at dahan-dahang nagsalita. Ang mga salita niya ay isang hatol na babago sa malupit na kapalaran ni Jojo at wawasak sa buhay ni Cesar. Ang binatang ito ay ang nawawalang anak ng isang alamat na matagal nang hinahanap ng buong De Leon Corporation. Sa mga salitang binitiwan ni Don Ricardo, natulala si Cesar at napanganga. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa sarili at humalakhak ng malakas at bastos.
Alamat? Chairman, nagpapatawa po ba kayo? Ang ama ng Jojo na yan ay isang pobreng walang pinanggalingan na nag-iwan lang ng sandamakmak na utang at namatay na lang bigla. Pilit na tumawa si Cesar. Ayaw niyang tanggapin na ang pamangkin niyang matagal na niyang minamaltrato na parang punching bag ay may koneksyon sa makapangyarihang si Don Ricardo. At saka, yang batang yan ay isang malaking sinungaling? Nagsasabing nakapasa siya sa UP. UP Med? Kalokohan. Chairman, huwag po kayong magpaloko sa isang manlolokong galing sa lansangan. Ako na po ang bahalang magturo ng leksyon sa kanya mamaya. Sunod-sunod na maruruming salita ang binitiwan ni Cesar. Ngunit hindi sumagot si Jojo. Tahimik niyang niyakap nang mahigpit ang kanyang sulat ng pagtanggap sa UP na pangako niya sa kanyang ina at patuloy na nakayuko. Kung magagalit si Tito, baka tuluyan na niyang ipasira ang puntod ni Mama. Kailangan kong magtiis hanggang sa makalipas ang unos. Iyon ang nasa isip niya. Ngunit ang katahimikan ni Jojo ay inakala ni Cesar na tanda ng pagkatalo. Kaya lalo siyang nagyabang. Ayan! Kita nyo? Hindi makasagot. Hoy Jojo! Lumuhod ka ngayon din sa harap ni Chairman at humingi ng tawad at ilipat mo na yung puntod ng pobre mong nanay. Ang lugar na ito ay para lang sa mga taong matagumpay. Akmang hahawakan ni Cesar ang damit ni Jojo ng marahas, ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Huwag mong hahawakan yan ng marumi mong kamay. Ang tahimik ngunit makapangyarihang boses ni Don Ricardo ay nagpayanig sa hangin. Kasabay nito, dalawa sa kanyang mga bodyguard ang mabilis na humarang kay Cesar at walang awang pinilipit ang kanyang braso. Aray! Aray! Masakit! Anong ginagawa ninyo? Sino sa tingin ninyo ang kinakalaban ninyo? Sa tingin mo ba'y hindi ko kayang malaman ang totoo sa kasinungalingan? Ako na siyang pinuno ng De Leon Corporation? Tinitigan ni Don Ricardo si Cesar na parang basura sa daan. Ang katotohanang si Jose de la Cruz ay nakapasa sa UP College of Medicine ay kinumpirma na ng aking kalihim sa universidad. Ito ay isang katotohanan. Ongdake, ang isang binatang nagawa ang ganitong pambihirang bagay nang mag-isa at walang anumang suporta. Isang taong tulad mo ay walang karapatang laitin siya. Sa kabila ng sakit, patuloy pa ring nagmatigas si Cesar. Kahit pa, menor de edad pa rin siya. Ako ang kanyang legal na guardian. Kung hindi siya susunod sa akin, sisirain ko ang puntod ng nanay niya at palalayasin ko siya para maging pulubi. Okay lang ba sa'yo yon, Jojo? Okay lang ba sa'yo na mawala ang puntod ng nanay mo? Ito ay isang napakabahalang pananakot. Ang gamitin ang puntod ng magulang bilang hostage ay hindi gawain ng isang tao. Ang mukha ni Jojo ay napangiwi sa galit at sakit, ngunit hindi natinag si Don Ricardo. Napakawalang kwenta mong tao. Bumuntong hininga si Don Ricardo na parang nadidismaya at sumenya sa kanyang kalihim na si Mr. Santos. Santos, gawin mo na. Masusunod po, Chairman. Walang emosyong kinuha ni Mr. Santos ang kanyang smartphone at nagpadala ng maikling mensahe. Makalipas lamang ang 10 segundo, isang tunog ang sumira. Sa katahimikan ng sementeryo, ang smartphone ni Cesar sa kanyang bulsa ay nagring na parang nababaliw. Sino ba to? Nagmamadaling sinagot ni Cesar ang tawag matapos siyang bitawan ng mga bodyguard. Ang nasa kabilang linya ay ang kanyang general manager. Sir, kailangan niyo pong bumalik sa opisina. Ngayon din, ang boses mula sa telepono ay puno ng pagpapanik. Anong nangyayari? Ang ingay mo. May mahalaga akong kausap. Si Chairman De Leon. Sir, kakatanggap lang po natin ng abiso mula sa ating main bank, ang BDO, na frozen na ang lahat ng ating account at kailangan nating bayaran agad ang lahat ng ating utang. At saka, ang permiso para sa ating malaking condominium project ay kinansela lahat. Ano? Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Cesar. Hindi lang po yan, sir. Ang ebidensya ng inyong mga ilegal na transaksyon ay biglang na-leak sa lahat ng media at pulis.
Maraming police car sa labas ng building ngayon. Sir, tumakas na po kayo. Biglang naputol ang tawag. Nanigas si Cesar. Hawak pa rin ang telepono. Nanginginig ang mga tuhod at bumagsak sa lupa. Hindi! Hindi totoo! To! Sa loob lamang ng ilang segundo, matapos mag-utos si Don Ricardo, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ang kanyang kumpanya, yaman, at posisyon sa lipunan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Tumingala si Cesar kay Don Ricardo na may tingin na hindi makapaniwala. Ngumiti si Don Ricardo ng isang ngiting, kasing lamig ng yelo. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Habang si Cesar ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, halos bumula ang bibig. Ang bangungot niya ay hindi pa nagtatapos doon. Mula sa pasukan ng sementeryo, isang itim na luxury car ang mabilis na pumasok. Bumukas ang pinto sa likod at isang lalaki ang dali-daling bumaba, isang taong palaging sinusuyo at iginagalang ni Cesar. Bakit? Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Nawalan na ng imik si Cesar. Sino kaya ang taong ito? Ang lalaking halos gumulong palabas mula sa itim na luxury car ay si Mr. Gomez, isang maimpluwensyang lokal na negosyante na palaging tinatawag ni Cesar na boss at sinusuyo. Siya ang pangunahing kliyente ng Reyes Realty at ang kayabangan ni Cesar ay laging nakasandal sa kapangyarihan ni Mr. Gomez. Boss Gomez! Tulungan niyo po ako. May mga pulis sa kumpanya at ang utang sa bangko. Desperadong lumapit si Cesar kay Mr. Gomez at yumakap sa kanyang mamahaling pantalon. Naniniwala siyang kayang ayusin ni Mr. Gomez ang bangungot na ito. Ngunit, sinipa ni Mr. Gomez si Cesar na parang isang maruming bagay. Huwag mo akong hawakan. Salot ka. Alam mo ba kung sino ang ginalit mo? Ang mukha ni Mr. Gomez ay putlang-putla sa takot. Matapos tingnan, nang masama si Cesar, lumakad siya nang nanginginig patungo kay Don Ricardo at walang pag-aalinlangang lumuhod sa lupang may mga bato. Di Don Ricardo, Chairman, patawarin niyo po ako. Ang isa sa mga taong nasa ilalim ko ay nagdulot ng malaking abala sa De Leon Corporation. Pakiusap po. Huwag niyo sanang idamay ang aking kumpanya. Tinitigan ni Don Ricardo ang nakaluhod na si Mr. Gomez at sinabi sa isang malamig na boses, "Paano mo ba tinuturuan ang mga tauhan mo? Minamaltrato niya ang mahalagang anak ng isang kaibigan ko na parang alipin at ikinulong sa isang napakasamang lugar. Simula ngayon, ititigil na ng De Leon Corporation ang lahat ng transaksyon sa iyong kumpanya." Hindi po, Chairman! Pakiusap! Maawa po kayo! Ang sigaw ni Mr. Gomez ay umalingaw-ngaw sa sementeryo. Pinanood lang ni Cesar ang eksena, hindi makapaniwala. Ang taong inakala niyang pinakamakapangyarihan ay nagmamakaawa na parang isang langgam kay Don Ricardo. Ang katotohanang iyon ay hindi kayang iproseso ng maliit na utak ni Cesar. Noon, isa pang tao ang dahan-dahang bumaba mula sa likod ng kotse ni Mr. Gomez. Isang binatang nakasuot ng mamahaling damit, may hikaw sa tenga, at kulay kape ang buhok, ang kaisa-isang anak ni Cesar at pinsan ni Jojo, si Marco Reyes. Hindi niya alam na ang kumpanya ng kanyang ama ay nasa bingit ng pagkalugi. At ang matandang lalaki sa harap niya ay ang pinakamakapangyarihan sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa isang tao kay Jojo na nakaluhod sa lupa. Uy, tingnan mo nga naman. Akalain mo, ang palamunin nating basura. Nandito pala. Anong ginagawa mo rito? Ngumisi si Marco habang lumalapit kay Jojo. Marco, tahimik na itinaas ni Jojo ang kanyang mukha. Mas malala pa kay Cesar. Si Marco ang laging nangunguna sa pang-aapi at panlalait kay Jojo. Siya ang pumupunit sa mga libro ni Jojo at siya rin ang kumukuha ng sweldo ni Jojo sa part-time job bilang protection money. Hoy, di ba graduate ka na ng high school pero wala ka pa ring trabaho?
Sa bagay, sino namang kukuha sa isang marumi at hamak na high school graduate na tulad mo? Siguro habang buhay ka na lang maglilinis ng kubeta sa kumpanya ni Papa. Tinapik ni Marco ang balikat ni Jojo para lalo siyang asarin. Hindi sumagot si Jojo. Itinagulang niyang muli sa loob ng kanyang damit ang sulat ng pagtanggap para hindi ito mapunit. Ang katahimikan ni Jojo ay lalong nagpalaki sa ulo ni Marco. Hoy! Nakakabwisit ka! Alam mo ba? Simula bukas, medical student na ako. Nagbigay si Papa ng malaking donasyon sa isang private medical school para sa isang special slot kaya, interview lang! Pasado na agad ako! Isang mundo na hinding-hindi mo mararating. Talunan ka! Itinuro pa ni Marco ang kanyang sarili at tumawa ng malakas. Kapag naging doktor na ako, hinding-hindi kita gagamutin kahit magkasakit ka pa. Papanoodin kitang mamatay sa hirap dahil wala kang pera, tulad ng nanay mo at tatawanan kita. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Jojo. Naalala niya ang gabi kung kailan ang kanyang ina, sa gitna ng sakit at paghihirap, ay umiiyak na humihingi ng tawad dahil iiwan na siya. Ang alaalang iyon ay muling binuhay para saktan siya. Dumugo ang kamao ni Jojo sa higpit ng pagkakasara. Nanginginig ang buong katawan niya. At pilit niyang pinipigilan ang sarili na sugurin si Marco. Kung gagawa ako ng gulo, masisira ang puntod ni Mama, ang tanging lugar na nag-uugnay sa amin. Magtiis ka! Magtiis ka! Kinagat ni Jojo ang kanyang labi, naramdaman ang lasa ng dugo, at nanatiling tahimik. Ang kanyang likod ay nakayuko sa sakit. Nanginginig sa malamig na hangin, nakita ito ni Cesar at, sa pagtakas sa realidad, nagsimulang sumigaw na parang baliw. Tama! Kasalanan mo lahat ng to! Dahil sa'yo, isang salot, kaya nangyari to sa kumpanya ko. Ikaw at ang nanay mo, pareho kayong basura na sumisira sa buhay ng pamilya Reyes. Ang masasamang sigaw ni na Cesar at Marco ay umalingaw-ngaw sa sementeryo. Ngunit hindi nila napansin na ang tingin ni Don Ricardo, na tahimik na nanonood, ay hindi na galit, kundi isang tingin na sobrang lamig, na parang yelo. Magiging doktor ka pala. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Don Ricardo. Napalingon si Marco at inismiran si Don Ricardo. Oo, bakit, Lolo? Isa akong future elite doctor. Huwag kang basta-basta kumausap sa akin. Marco, tumigil ka. Sumigaw si Cesar. Nagbago ang kulay ng mukha, ngunit huli na ang lahat. Ngumiti ng bahagya si Don Ricardo, isang ngiting kasing lamig ng yelo. Nagkataon lang, mayroon din akong ilang koneksyon sa mga universidad na may kursong medisina. Saang universidad ka ba papasok? Hindi na malaya ni Marco ang nakatagong hatol sa mga salitang iyon. Mayabang niyang ipinagmalaki ang isang bagay na magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Saang universidad ka ba papasok? Sa tahimik ngunit puno ng bigat na tanong ni Don Ricardo, ngumisi si Marco. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang mga salitang bibitawan niya. Sasabihin ko sa'yo, Lolo, ang papasukan ko ay ang sikat at respetadong De Leon Medical University. Nagbigay si Papa ng donasyon na 5 milyong piso para sa isang special slot kaya interview lang, pasado na agad ako. Isang mundong hindi mo mararating, matanda, sa sandaling buong pagmamalaking sinabi iyon ni Marco. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa sementeryo. Tumigil ka! Ito ang sigaw ni Cesar, na puno ng desperasyon. Si Cesar, na nakadapa sa lupa, ay naging kulay abo ang mukha at sinabunutan ng sarili na parang nababaliw. Ano ba pa? Bakit ka biglang sumisigaw? Nagtatakang tanong ni Marco. Nanginginig ang mga ngipin ni Cesar at sa mukha niyang puno ng luha at sipon, tumingala siya. Marco! Anak! Anak! Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo ngayon? Ang taong yan, Ma, ay ang nagtatag at chairman ng Board of Trustees ng De Leon Medical University, ang pinuno ng buong De Leon Corporation. Si Don Ricardo De Leon mismo! Ano? Biglang nawala ang ekspresyon sa mukha ni Marco. Inulit niya sa kanyang isip
ang mga sinabi niya at unti-unting napagtanto ang bigat ng kanyang pagkakamali. Chairman ng De Leon, ibig sabihin yung tungkol sa pagpasok ko. Dahil sa kadaldalan mo, alam na niya lahat. Tapos na tayo. Tapos na ang buhay natin. Sa gitna ng sigaw ni Cesar, tiningnan sila ni Don Ricardo ng isang tingin na kasing lamig ng yelo. Ngayon ko lang nalaman na may ganyang klaseng special slot pala sa aking unibersidad. Mukhang malala na ang katiwalian sa pamunuan ng eskwelahan. Santos, agad mong sibakin ang presidente ng unibersidad at lahat ng board members. Nasangkot, magsagawa ka ng isang masusing audit. At syempre, kanselahin ang pagtanggap kay Marco Reyes. Masusunod po, isinulat ng kalihim na si Mr. Santos ang utos sa kanyang notepad. Hindi. Ang pangarap kong maging doktor. Napaupo si Marco sa lupa, nang hina. Ngunit ang isip ni Cesar ay sumuko na at tuluyan nang nabaliw. Sa kanyang isipan, ang lahat ng kasawiang ito ay dahil sa binatang nakaluhod sa harap niya. Kasalanan mo to, Jojo. Dahil nandito ka. Dahil may hawak kang tekeng papel mula. Saap kaya nangyari to? Sumigaw si Cesar na parang isang hayop biglang tumayo at sinugod si Jojo. Akin na. Yang papel na yan. Imposibleng makapasok ang isang basurang tulad mo sa isang unibersidad na mas maganda pa sa papasukan ng anak ko. Peke yan. Pupunitin ko yan. Marahas na hinawakan ni Cesar ang damit ni Jojo. Pilit niyang inagaw ang sulat ng pagtanggap sa UP College of Medicine na mas mahalaga pa sa buhay ni Jojo. Wag po. Ibalik niyo sa akin. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Jojo ng malakas. Iyon ang patunay ng kanyang pangako sa ina, ang tanging pag-asa na kanyang nakamit matapos ang lahat ng hirap at pagtitiis. Manahimik ka, salot! Walang awang sinipa ni Cesar ang tiyan ni Jojo. Bumagsak si Jojo sa maputik na lupa. Nakisali pa si Marco na nawalan na rin ng pag-asa. Oo nga, kung wala ka, sana naging doktor na ako. Basura ka. Paulit-ulit na tinapakan ng mamahaling sapatos ni Marco ang likod ni Jojo. Isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya at naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Ngunit hindi umiyak o nagmakaawa si Jojo. Tahimik niyang niyakap ang inaagaw na sulat, ginamit ang kanyang katawan para protektahan ito. Hindi ko hahayaang mapunit to. Ito ang tiket na iniwan ni Mama para sa kinabukasan ko. Kahit na binubugbog at walang kalaban-laban, ang mga mata ni Jojo ay may ningning na hindi kailanman mapapawi. Chairman, delikado po. Lumayo po kayo. Agad na kumilos ang mga bodyguard para umawat. Ngunit pinigilan sila ni Don Ricardo sa isang senyas ng kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Jojo, ang kanyang anyo, na hindi sumusuko sa kabila ng karahasan, na pilit pinoprotektahan ang isang mahalagang bagay, kahit naduguan na siya, at ang kanyang mga matang hindi nawawalan ng pag-asa, walang duda. Ang mga matang iyon, ang tibay ng loob na iyon, na namana niya talaga sa lalaking iyon. Sa loob ng dibdib ni Don Ricardo, isang damdaming matagal nang nawala ang muling nag-alab. Tama na yan. Itigil niyo na. Sa mababa at tahimik na boses ni Don Ricardo, dalawang bodyguard ang mabilis na kumilos at dinamba sina Cesar at Marco sa lupa. Aray! Bitawan niyo ako! Masakit! Mababali ang buto ko! Nang tumahimik na ang sementeryo, dahan-dahang lumuhod si Don Ricardo sa harap ni Jojo na puno ng putik. Hinawakan niya ng mahinahon ang maruruming kamay ni Jojo. Jojo, may sinabi ba sa'yo ang iyong ina kung anong klaseng tao ang iyong ama? Umiling si Jojo habang hinihingal. Tinitigan siya ni Don Ricardo ng mga matang puno ng paggalang at sinabi ng malinaw, ang iyong ama ay hindi isang simpleng taong baon sa utang. Siya ang pinakadakila at pinakamarangal na henyo sa larangan ng pag-oopera na nagligtas ng hindi mabilang na buhay sa bansang ito. Sa nakakagulat na katotohanan iyon,
Huminto ang oras para sa lahat ng naroroon. Isang henyong surgeon? Bulong ni Jojo mula sa maputik na sahig. Hindi siya makapaniwala. Ang pagkakakilala niya sa kanyang ama, base sa mga kwento ng kanyang ina, ay isang mabait ngunit mahinang tao na namatay sa isang aksidente at nag-iwan ng malaking utang. Isang amang kahabag-habag. Kalokohan! Anong henyong surgeon? Sumigaw si Cesar habang nakadapa sa lupa. Namumula ang mukha. Anak lang siya ng isang hamak na doktor sa probinsya na pinalayas sa isang malaking ospital. Naaksidente pa at nagdulot ng malaking problema sa aming pamilya. Basura siya! Hindi pinansin ni Don Ricardo ang mga sigaw ni Cesar. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Jojo habang pinupunasan ang putik dito. Jojo, ang iyong ama, si Dr. Antonio de la Cruz, ay isang cardiac surgeon na binansagang kamay ng Diyos. Kahit gaano kahirap ang operasyon, hindi siya kailanman nabigo. Malinaw na naalala ni Don Ricardo ang mga nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, si Ricardo, na siyang tagapagmana ng De Leon Corporation, ay may malubhang sakit sa puso. Lahat ng doktor sa Pilipinas ay sumuko na. Sinasabing imposible ang operasyon at 6 na buwan na lang ang itatagal niya. Ngunit isang lalaki ang naglakas loob na buksan ang pinto ng operating room. Iyon ay ang batang si Dr. Antonio de la Cruz. Ang buhay ko ay iniligtas ng iyong ama. Wala siyang interes sa kapangyarihan o pera. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang iligtas ang buhay na nasa kanyang harapan. Ngunit ang kanyang pagiging matuwid ay naging sagabal sa tiwaling sistema ng medisina noon. Nagpatuloy si Don Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng pait. Sinubukan ni Antonio na ilantad ang katiwalian at pagtatakip ng mga matataas na doktor noon. Ngunit sa halip, siya ang ginawa ng masamang patibong at pinaratangan ng medical malpractice na hindi niya ginawa. Pinalaya siya sa ospital, halos bawiin ang kanyang lisensya at pinagbayad ng napakalaking danyos para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Iyon ang tinatawag nilang utang. Ibig sabihin, hindi masamang tao si Papa? Sunod-sunod na pumatak ang malalaking luha mula sa mga mata ni Jojo. Oo, nanindigan siya para sa tama hanggang sa huli. At habang papunta siya sa akin dala ang ebidensya, nagkaroon siya ng isang kahina-hinalang aksidente sa sasakyan. Hanggang ngayon, naniniwala akong pinatay siya. Nanginginig sa galit ang boses ni Don Ricardo. Matapos ang aksidente, ang asawa at anak ni Antonio si Elisa at ang batang si Jojo ay namuhay ng tago para protektahan ang katotohanang ipinaglaban ni Antonio. Ginawa ito ni Elisa para hindi na sila masaktan pa ng mundong minahal ni Antonio, ang mundo ng medisina. Kaya't sinabi niya kay Jojo na isang ordinaryong tao lang ang kanyang ama. Ito ang kanyang paraan ng pagmamahal. Anong kalokohang pinagsasabi niyo? Namumutlang sumabat si Cesar. Walang kwenta ang katotohanan. Ang mahalaga, dahil sa kanya, naghirap at namatay ang kapatid kong si Elisa. Jojo, di ba ganoon din sa'yo? Kahit sabihin pa nilang dakila ang tatay mo, hindi naman yan mapupuno ang tiyan mo, di ba? Patuloy na sinisiraan ni Cesar si Jojo. Makinig ka, Jojo. Anak ka lang ng isang basura. Kahit gaano pa kaganda ang sabihin ni Don Ricardo, hindi mababago ang katotohanang lumaki ka sa isang bodega at kumakain ng panis na pagkain. Walang dugong bughaw na nananalaytay sa'yo. Ngunit hindi pinansin ni Don Ricardo si Cesar. Kinuha niya ng marahan ang sulat ng pagtanggap ni Jojo sa UP. May mga bakas ng putik na iniwan ni na Cesar, ngunit ang mga salitang nakasulat ay maningning pa rin. Cesar Reyes, sinabi mo kanina na walang dugong bughaw na nananalaytay kay Jojo, tama? Tumayo si Don Ricardo, naglalabas ng isang malamig at nakakatakot na aura. Ang iyong ina, si Elisa, ay isang dalagang nagmula sa isang sangay ng pamilya de Leon na minsan kong minahal at kasamang nag-aral.
Ano? Tuluyan nang huminto ang pag-iisip ni Cesar. Ang hangin na umiihip sa sementeryo ay tila huminto rin. Maging si Jojo ay nanlaki ang mga mata sa hindi kapani-paniwalang katotohanan. Si Mama, hindi lang siya isang simpleng mabait na babae mula sa probinsya. Kamag-anak siya ng lalaking ito na parang hari, si Elisa. Tinakasan niya ako at sumama kay Antonio, labag sa aking kagustuhan. Nagalit ako at itinakwil siya. Ngunit iyon din ang paraan ko para protektahan siya. Alam kong kung mananatili siya sa aking tabi, magiging target din siya ng mga kaaway ni Antonio. Ang mga mata ni Don Ricardo ay napuno ng malalim na pagsisisi. Tahimik ko silang hinahanap, ngunit nalaman ko na pineke mo. Cesar Reyes, ang kanilang address at sinira ang lahat ng liham na ipinadala nila para humingi ng tulong. Ninakaw mo ang maliit na mana na naiwan kay Elisa. Hindi mo siya tinulungan noong magkasakit siya. At sa huli, minamaltrato mo ang kanyang anak na parang alipin. Ang kasalanang ito, kahit sa impyerno, hindi mo mababayaran. Sa hatol ni Don Ricardo, nanginig si Cesar at nawalan ng malay. Ang katabi niyang si Marco ay hindi na rin makapagsalita at nanginginig na lang sa takot. Muling hinarap ni Don Ricardo si Jojo at marahang inilagay sa kanyang balikat ang sariling mamahaling coat. Jojo, namana mo ang talino ng iyong ama at ang marangal na kaluluwa ng iyong ina. Ang sulat na ito ay patunay na kaya mong baguhin ang iyong kapalaran sa sarili mong lakas. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Marahang inilagay ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa ulo ni Jojo. Sa malamig na sementeryo, tila isang mainit na sinag ng pag-asa ang biglang sumikat. Ngunit ang madamdaming sandaling iyon ay biglang naputol ng isang lalaki mula sa opisina ng sementeryo ang tumatakbo papalapit. Mukhang natataranta. Chairman, masamang balita po! May emergency call po mula sa De Leon Medical Center. Ang inyo pong apo ay biglang nag-agaw buhay at kasalukuyang nasa cardiac arrest. Biglang namutla ang mukha ni Don Ricardo mo, ang kanyang pinakamamahal na apo. Ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong anak. Ang kanyang tanging pag-asa ay nasa bingit ng kamatayan. Ano? Papunta na ako! Ihanda ang sasakyan! Sa gitna ng kaguluhan, sinabi ng kalihim na si Mr. Santos ng may desperasyon, Chairman. Matindi po ang traffic sa buong Metro Manila dahil sa isang aksidente. Kahit tumawag tayo ng helicopter, aabutin pa rin ng 15 minutos. At wala pong doktor sa ospital na kayang gawin ang espesyal na operasyon na kailangan niya. Noon, si Jojo, na hawak pa rin ang kanyang maruming sulat ng pagtanggap, ay tahimik na tumingala. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay nawala at napalitan ito ng ningning na katulad ng sa kanyang ama, ang maalamat na surgeon na si Antonio de la Cruz. Chairman, dalhin niyo po ako sa ospital. Ang mga salitang iyon ni Jojo ang muling nagpaikot sa gulong ng tadhana. Dalhin niyo po ako sa ospital. Ang tahimik, ngunit puno ng kumpiyansang mga salita ni Jojo ay nagpatigil sa lahat. Ang unang bumasag sa katahimikan at nagbitaw ng masasakit na salita ay si Marco, na nakadapa pa rin sa lupa. Anong pinagsasabi mo, basura ka? Chairman, wag po kayong maniwala sa kanya. Isa lang siyang bata na may hawak na sulat ng pagtanggap. Hindi siya doktor. Nakakahiya? Nagpapanggap na magliligtas ng buhay? Kahit na nakadapa sa lupa, pilit pa ring sinisiraan ni Marco si Jojo. Kung ako sana, na may special slot at nakatakdang tumanggap ng elite education, baka pwede pa. Pero anong magagawa ng isang taong lumaki sa bodega at kumakain ng panis na tinapay? Chairman, kung maniniwala kayo sa manlolokong yan, baka tuluyan ng mamatay ang apo ninyo. Maging ang tiyuhin niyang si Cesar, kahit na nanginginig at umiihi sa takot, ay sumang-ayon. Oo nga, Jojo. Tigilan mo na yan. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Isang anak ng mamamatay tao na tulad mo ang tatapak sa isang sagradong ospital?
isa kang sumpa. Ang masasamang sigaw ng dalawa ay umalingaw-ngaw sa sementeryo. Ngunit hindi sila pinansin ni Don Ricardo. Tinitigan niyang mabuti ang mga mata ni Jojo. Naroon ang parehong determinasyon na iligtas ang buhay na nakita niya kay Antonio de la Cruz, isang tingin na walang bahid ng pag-aalinlangan. Jojo, bakit sa tingin mo ay makakatulong ka? Ang boses ni Don Ricardo ay mababa at seryoso. May isang notebook po sa mga gamit ni Papa. Sagot ni Jojo habang maingat na inilalagay sa loob ng kanyang damit ang sulat ng pagtanggap. Itinapon po ni Mama ang halos lahat ng gamit at dokumento ni Papa. Pero may isang notebook siyang itinago. Para sa akin isang research notebook tungkol sa isang espesyal na kaso ng heart bypass surgery na siya mismo ang nakadiskubre. Sa isip ni Jojo, lumitaw ang imahe ng notebook ng kanyang ama na binasa niya ng paulit-ulit sa madilim na bodega. Ang kondisyon po ng inyong apo. Ang kondisyon po, base sa narinig ko sa tawag kanina, ang left ventricular failure kasabay ng cardiac arrest. Ito po ay halos kapareho ng isang napakabihirang kaso na sinabi ni Papa sa kanyang notebook na imposibleng malunasan ng mga kasalukuyang pamamaraan. At si Papa lang po, sa buong mundo, ang nakahanap ng solusyon dito. Ano? Napuno ng pagkamangha ang mukha ni Don Ricardo. Ang dahilan kung bakit sumuko ang mga doktor sa De Leon Medical Center ay dahil ang puso ng kanyang apo ay may isang espesyal na depekto na hindi kayang tugunan ng standard na operasyon. Kabisado ko po ang lahat ng nilalaman ng notebook na iyon. Alam ko kung paano kikilos si Papa, kung ano ang gusto niyang iwanan. Hindi ko man kayang humawak ng scalpel ngayon, kaya ko pong gabayan ang mga doktor doon. Hindi nag-atubili si Don Ricardo. Inakbayan niya si Jovo at dinala sa itim na luxury car. Teka, Chairman, isama niyo rin po ako. Ako! Desperadong sumigaw si Marco. Patutunayan ko pong sinungaling siya. Ako ang magbabantay sa manlolokong yan. Huminto sandali si Don Ricardo at tiningnan si Marco na parang basura. Bahala ka. Ang parusa para sa inyong mga kasalanan ay matatanggap ninyo sa ospital na iyon. Hila-hila ng mga bodyguard, isinakay din sina Cesar at Marco sa isa pang sasakyan. Mabilis na umalis ang convoy ng mga sasakyan. Ngunit ang realidad ay malupit. Chairman, tulad po ng ulat, nagkaroon po ng malaking aksidente sa unahan involving a tanker truck. Lahat ng kalsada, pati na ang mga shortcut, ay sarado. Aabutin po tayo ng 30 minuto para makarating sa ospital. Hinampas ng driver ang manibela sa inis. 30 minuto? Hindi tayo aabot. 10 minuto na lang ang itatagal ng puso ng apo ko. Ang mukha ni Don Ricardo ay napuno ng desperasyon. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay walang magawa laban sa traffic. Noong sandaling iyon, si Jojo, na tahimik na nakapikit sa likod, ay biglang dumilat. Chairman, tingnan niyo po ang rooftop ng building na yan. Itinuro ni Jojo ang isang hotel na pag-aari ng De Leon Corporation sa tabi ng kalsada. May marka ito ng isang helipad. Kung makakalipad tayo mula roon, 5 minuto lang, nandoon na tayo. Pero ang elevator papuntang rooftop ay under maintenance at hindi gumagana. Wala tayong oras para umakyat ng 30 palapag gamit ang hagdanan, sagot ng kalihim, na si Mr. Santos, na may desperasyon sa mukha. Ako po ang tatakbo. Ikonekta niyo po ako sa ospital para makuha ko ang real-time status ng apo ninyo. Habang umaakyat ako sa hagdan, tatapusin ko ang simulation ng operasyon at ang mga paghahanda. Kayo po, pumunta sa helipad ng katabing building, magkita na lang po tayo sa rooftop. Tatakbuhin mo ang 30 palapag sa ganito kaigsing panahon? Jojo! Kagagaling mo lang sa matinding pambubugbog! Kinagat ni Jojo ang kanyang labi na may dugo at matatag na umiling. Kahit gaano pa po kasakit ang nararamdaman ni Papa, hindi niya sinusukuan ang buhay ng kanyang pasyente. Anak din po ako ni Dr. Antonio de la Cruz.
Pagkasabi nito, tumalon si Jojo palabas ng kotse. Ang kanyang katawan ay puno ng putik. Ang bawat galaw ay masakit, ngunit ang kanyang likod ay nagpakita ng isang pambihirang lakas na taglay lamang ng mga taong nakalampas sa hindi mabilang na pagsubok. Takbo, Jojo! Ang sigaw ni Don Ricardo ay naglaho sa ingay ng traffic. Pumasok si Jojo sa emergency exit ng hotel. Bawat hakbang, bawat baitang. Ang kanyang puso ay parang sasabog at isang matinding sakit ang tumatagos sa buong katawan niya. Huwag kang hihinto. Kung hihinto ako ngayon, mawawala ang karangalan ni Papa at ang kinabukasan ng apo ni Chairman. Samantala, sa labas ng operating room ng De Leon Medical Center, isang lalaki ang may malamig na ngiti. Ang kanyang name tag ay nagsasabing Dr. Sandoval, Chief of Surgery. Siya ang isa sa mga taong nagpabagsak sa ama ni Jojo, si Antonio, 20 taon na ang nakalipas. Ang tigas ng ulo ng chairman. Kung wala namang kayang mag-opera, hayaan na lang siyang mamatay ng payapa. Sa ganitong paraan, matatapos na rin ang linya ng mga De Leon at ang ospital na ito ay mapupunta na sa akin. Sa likod ni Dr. Sandoval ay ang kanyang mga alipores na doktor. Ilang minuto lang, ang nakakagulat na mga utos ni Jovo ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng monitor. Ano to? Retrograde perfusion mula sa cardiac arrest? Sinong siraulo ang nagsasabi ng kalokohang to? Galit na tinitigan ni Dr. Sandoval ang monitor. Nakita niya roon ang imahe ni Jojo, puno ng pawis at putik, tumatakbo na parang walang bukas para maabot ang rooftop. Patungo sa ospital kung saan naghihintay ang kanyang pinakamatinding kaaway, tinatahak ni Jovo ang hagdanan ng desperasyon, lagpas sa kanyang limitasyon. Aabot kaya ang kanyang determinasyon at ang karunungang iniwan ng kanyang ama sa maliit na buhay na nasa bingit ng kamatayan? Ha! Ha! Ah! Ang hinihingal na paghinga ni Jojo at ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa hagdanan ng hotel. 20 palapag! 21 ko! Bawat hakbang, ang kanyang tagiliran na sinipa ni na Cesar ay nagdudulot ng matinding sakit na parang sinusunog. Ang kanyang paningin ay kumikislap at ang kanyang mga baga ay sumisigaw para sa hangin. Huwag kang hihinto. Kung hihinto ako ngayon, titigil din ang oras para sa batang iyon. Ang nakatatak sa kanyang isipan ay ang kulay kahel na notebook na iniwan ng kanyang ama, si Dr. Antonio de la Cruz. Nakasulat doon nang may matinding damdamin ang paraan para lunasan ang espesyal na sakit sa puso na dinaranas ng apo ni Don Ricardo. Ang pamamaraang ito ay siguradong tatanggihan ng kasalukuyang komunidad ng mga doktor. Ngunit ang kailangan para magligtas ng buhay ay hindi ang katanyagan, kundi ang matang nakakakita ng katotohanan. Ang mga salita ng kanyang ama, ang tanging gatong na nagpapatakbo sa kanya ngayon. Konti na lang. Paglampas sa 20 na napalapag, itinulak niya ang huling mabigat na pinto, ang nakakasilaw na liwanag ng hapon at ang malakas na hangin mula sa helipad ay sumalubong sa kanya. Naroon, umiikot na ang rotor ng isang malaking helicopter ng De Leon Corporation at naghihintay si Don Ricardo na may dasal sa kanyang mukha. Jojo! Tumakbo si Don Ricardo at sinalo ang katawan ni Jojo na halos bumagsak na. Nakaabot ka! Napakagaling mo! Chairman! Ang kalagayan po ng apo ninyo? Hinihingal na itinuro ni Jojo ang tablet sa kamay ni Don Ricardo. Kritikal ang sitwasyon. Mahina ang kanyang tibok at patuloy na bumababa ang presyon ng dugo. Ang mga doktor sa ospital na pinamumunuan ng isang doktor, Sandoval, ay sumuko na at itinigil na ang anumang agresibong pamamaraan. Sandoval! Sandoval! Isang malamig na takot ang naramdaman ni Jojo. Iyon ang pangalan ng lalaking nagpabagsak sa kanyang ama at nag-alis ng ngiti sa kanyang ina. Lumipad ang helicopter, iniwan sa ibaba ang mga sasakyang hindi gumagalaw sa traffic at mabilis na tinungo ang De Leon Medical Center.
Sa loob, tinitigan ni Jojo ng mabuti ang real-time vital data at mga imahe mula sa pagsusuri. Walang duda, ang right coronary artery ng apo ninyo ay may abnormal na posisyon. Imposibleng magpadala ng dugo gamit ang normal na bypass. Chairman, pagdating natin sa ospital, ipahanda niyo agad ang operating room. Ako po ang magbibigay ng utos. Naiintindihan ko. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Nang lumapag ang helicopter sa rooftop ng ospital, mabilis silang bumaba patungo sa surgery floor. Ngunit sa harap ng mabigat na pinto ng operating room, isang lalaki ang humarang sa kanila, hanggang dito na lang kayo. Bawal pumasok ang mga tagalabas, kahit pa kayo si Don Ricardo. Ang mababa at mayabang na boses ay nagmula sa Chief of Surgery, si Dr. Sandoval. Sa likod niya ay sina Mr. Gomez at ang iba pa, na naunang dumating, nakatayo na may mayabang na ekspresyon. Sandoval, tumabi ka? Nakataya ang buhay ng apo ko. Kahit sa sigaw ni Don Ricardo, hindi natinag si Dr. Sandoval. Chairman, kumalma po kayo. Ang puso ng inyong apo ay nasa isang yugto na kahit ang aking team ay hindi na kayang iligtas. Ang ipaubaya siya sa isang batang marumi na hindi natin alam kung saan galing. Hindi iyan papayagan ng dangal ng De Leon Medical Center. Tinitigan ni Dr. Sandoval si Jojo mula ulo hanggang paa, na parang isang nakakadiring bagay. Hoy! Bata! Isang baguhan na kadarating lang sa medisina ay hindi dapat nakikialam sa larangan ng mga propesyonal. Ang isang taong may dugong basura na tulad mo ay hindi dapat dumihan ang sagradong operating room. Anak ka raw ni Antonio de la Cruz. Pero katulad ng tatay mo, hindi mo alam ang iyong lugar. Nanatiling tahimik si Jojo. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa takot. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng kaharap niya. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa papawala ng liwanag ng buhay sa loob ng operating room. Hoy! Nakikinig ka ba? Maruming basura? Isang palamunin na walang maipagmamalaki kundi ang pangalan ng tatay niya, naglalaro ng doktor-doktoran? Sumabat si Marco mula sa likod ni Dr. Sandoval. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Jojo ay kasing lamig ng yelo. Ano? Sa pagkunot ng noo ni Dr. Sandoval, kinuha ni Jojo mula sa kanyang bulsa ang isang luma at kulay kahel na notebook. Dr. Sandoval, 20 taon na ang nakalipas, binago ninyo ang record ng operasyon ng aking ama sa isang mahirap na kaso para palabasin na ito'y medical malpractice. Ngunit sa notebook na ito, nakatala ang totoong record ng operasyong iyon kasama ang link sa video nito. Narito rin ang ebidensya ng sarili ninyong pagkakamali na pilit ninyong itinago. Ano? Anong kalokohan yan? Biglang nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Dr. Sandoval. Ang layunin ko ngayon ay hindi para ilantad ang inyong nakaraan, kundi para iligtas ang apo ni Chairman. Kung hindi ninyo ako papapasukin, ipapadala ko agad ang data na ito sa lahat ng media. Ang pangalan ng De Leon Medical Center ay masisira ngayon din. Alin ang pipiliin ninyo? Buisit. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Dr. Sandoval, tinitigan si Jovo na parang papatayin niya ito, ngunit dahil sa matinding presensya ni Don Ricardo, dahan-dahan siyang tumabi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Jojo sa operating room na amoy disinfectant at puno ng tunog ng mga makina. Nakahiga roon ang isang maliit na batang babae. Walang malay at maputla ang mukha. Sa sandaling iyon, isang matandang nurse ang nagsalita mula sa likod ni Jojo. Di Diyos ko. Hindi ka panipaniwala. Ang paraan niya ng paglakad. Ang tindig niya. Siya ay si Nurse Elena, ang maalamat na head nurse na kasama ni Antonio de la Cruz sa maraming milagro 20 taon na ang nakalipas. Umiiyak, hinawakan niya ang maruruming kamay ni Jojo. Dr. Antonio. Jojo, ang tangpalaning Angdela, ikaw ba yan? Nagbalik ka. Ang muling pagkikitang iyon ang naging simula ng pagbabago
sa desperadong sitwasyon sa operating room. Nurse Elena, para kay Papa, tulungan niyo po ako. Opo, syempre po. Dr. Yoyo. Nagulat ang mga batang doktor sa pagtawag sa kanya ng doktor. At mula sa bibig ni Jojo, lumabas ang isang nakakagulat na utos na sumasalungat sa lahat ng alam ng modernong medisina. Itigil ang heart-lung machine. Ikokonekta natin ang bypass habang ang puso ay kusang tumitibok. Sa napakadelikado ngunit lohikal na utos na iyon, sumigaw si Dr. Sandoval. Nababaliw ka na! Kung gagawin mo yan, mamamatay siya agad! Ngunit hindi na pinansin ni Jovo ang kanyang mga kaaway. Sa kanyang mga mata, malinaw na nakaguhit ang mapa ng buhay na minana niya mula sa kanyang ama. Nagsimula na ang makasaysayang operasyon, ang henyong desisyon ni Jojo na babago sa kasaysayan ng medisina. Sa observation room sa labas ng operating room, naroon si Don Ricardo, sina Cesar at Marco, na hila-hila ng mga bodyguard, at si Dr. Sandoval. Lahat ay nakatutok sa monitor. Hindi maaari. Walang ganyang pamamaraan sa anumang medical textbook. Nanginginig na itinuro ni Dr. Sandoval ang monitor. Sa screen, si Jojo, kasama si Nurse Elena, ay nagbibigay ng mga hindi kapani-paniwalang utos sa batang surgeon. Isuture ang graft vessel kasabay ng pintig ng right coronary artery. Hindi natin gagamitin ang heart-lung machine. Iiwasan natin ang adhesion sa loob ng natural na daloy ng dugo habang gumagalaw ang puso. Ngayon, 0.5 mm sa kanan, tahiin mo. Isuture ang puso habang tumitibok. Isa iyong milagro? Kung magkamali siya, mamamatay agad ang pasyente dahil sa matinding pagdurugo. Ang sigaw ni Dr. Sandoval ay hindi nagalit, kundi takot sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Kung magtatagumpay ang batang ito sa isang operasyon na sinukuan na nila, mangangahulugan iyon ng pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapang reputasyon. Higit pa roon, mapapatunayan nito sa buong mundo na tama ang off-pump bypass surgery na ipinaglalaban ni Antonio de la Cruz 20 taon na ang nakalipas. Namumutla ka yata, doktor, malamig na sabi ni Don Ricardo. Kung magtatagumpay si Jojo, ano na lang ang mangyayari sa sinabi mong ilang minuto na lang ang itatagal ng apo ko? Swerte lang yan. At saka, ang pumasok sa operating room ng ganyang karumi ay napakadelikado dahil sa impeksyon. Tumahimik ka! Dala niya ang kaluluwa ng isang tunay na doktor na matagal mo nang iwinaksi. Samantala, sina Cesar at Marco ay nanginginig habang pinapanood si Jojo sa monitor na nagbibigay ng mga utos na parang ibang tao. Hindi totoo. Si Jojo. Palamunin lang siya sa bahay namin. Sunod-sunod na tumulo ang pawis sa noo ni Cesar. Kung maililigtas ni Jojo, ang apo ni Don Ricardo, ang lahat ng ginawa nila sa kanya, pambubugbog, pagkulong, pagnanakaw, ay tiyak na sisingilin ng pinakakinatatakutang tao sa Pilipinas. Pa, anong gagawin natin? Kung magtagumpay siya, tapos na ang buhay natin, umiiyak na sabi ni Marco. Walang maisagot si Cesar. Noon, nagbago ang nasa monitor. Beep, beep. Ang dating hindi regular na tunog ng ECG ay naging malakas at ritmiko. Tumataas na ang presyon ng dugo. Stable na. Ang pintig ng puso, ang masayang boses ni Nurse Elena ay umalingaw-ngaw mula sa speaker. Ikonekta niya. Ang komplikadong ugat na iyon habang gumagalaw, nanghina si Dr. Sandoval at napasandal sa pader. Sa screen, si Jojo ay hindi nagpakita ng anumang ginhawa at nagbigay agad ng susunod na utos. May nakatagong bara sa ugat ng aorta na nakita na ni Papa. Kung hindi natin yan aayusin, babalik ang problema. Nurse Elena, gamitin natin ang inversion technique sa page 32 ng notebook ni Papa. Ako ang gagabay sa inyo. Opo, doktor. Walang pag-aalinlangan sa sagot ni Nurse Elena. Maging ang mga batang doktor na noong unay tutol ay sumusunod na ngayon sa mga utos ni Jojo na parang utos mula sa langit. Ang anyo ni Jojo, kahit na marumi ang damit,
ay mas marangal pa kaysa kanino man. Isinantabi niya ang lahat ng galit at puot. Ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang maliit na buhay sa kanyang harapan, ang tanging paraan para maging konektado sa kanyang yumaong ama at ina. Perpekto! Mula pa noong panahon ni Antonio, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang operasyon. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Don Ricardo. Kabaligtaran nito, ang hangin sa observation room ay puno ng tensyon. Palihim na pinipindot ni Dr. Sandoval ang kanyang smartphone. Kailangan kong sirain ang lahat ng ebidensya. Ang medical records 20 years ago, ang records ng aksidente ni Antonio. Burahin lahat. Ngunit bago pa niya mapindot ang send, bumukas ang pinto ng observation room at pumasok ang ilang ahente mula sa NBI. Dr. Sandoval at Cesar Reyes, iniimbitahan namin kayo para sa interogasyon sa salang murder, fraud, at embezzlement. Ano? Anong pinagsasabi ninyo? Nag-oopera ako. Sinungaling. Anong karapatan ninyo? Sumigaw si Dr. Sandoval. Ngumiti ng malamig ang isang ahente at ipinakita ang isang laptop. Kamakailan lang, isang anonymous na data ang na-upload sa network ng ospital na ito. Ang katotohanan sa medical accident 20 years ago. At ang inyong mga lihim na usapan ni Cesar Reyes ngayon, lahat ay na-monitor namin ng real time. Imposible! Sino? Tumingin si Dr. Sandoval sa monitor. Nakita niya roon si Nurse Elena na huminto sandali sa pag-asiste at ngumiti ng tahimik sa kamera. Sa loob ng 20 taon, nag-ipon siya ng ebidensya habang nagtatrabaho sa ilalim ni Dr. Sandoval para patunayan ang kawalang sala ni Antonio at hinihintay niya ang pagdating ni Jojo, ang huling piraso ng puzzle. Tapos na po tayo, Dr. Sandoval. Ang mga salita ni Nurse Elena ay parang isang hatol. Ngunit noon, isang alarm ang tumunog ng napakalakas sa loob ng operating room. Nagsisimulang mapunit ang aorta. Hindi kinakaya ng katawan ng pasyente ang biglaang pagbalik ng daloy ng dugo. Sa unang pagkakataon, namutla ang mukha ni Jojo sa screen. Imposible! Ah! Wala ito sa notebook ni Papa. Sa bingit ng tagumpay, hinarap niya ang isang desperadong sitwasyon. Habang ang kanyang mga kaaway ay nagkakagulo at bumabagsak, haharapin ni Jojo ang pinakamalaki at huling pagsubok sa kanyang buhay. Dr. Jojo. Nagsisimulang mapunit ang aorta. Hindi kinakaya ng katawan ng pasyente ang biglaang pagbalik ng daloy ng dugo. Ang pinakamalakas na alarm ay umalingaw-ngaw sa operating room. Ang presyon ng dugo ng batang babae sa monitor ay biglang bumagsak. Ang dugo na dapat sanay normal nang dumadaloy ay sumisira ngayon sa dingding ng aorta na naging marupok dahil sa matagal na pagkakasakit. Hindi maaari. Bahagyang nanginig ang mga daliri ni Jojo. Paulit-ulit niyang binasa ang notebook ng kanyang ama. Halos kabisado na niya ito. Ngunit wala siyang maalalang nakasulat doon kung paano lulunasan ang komplikasyong ito, ang aortic dissection. Sa observation room, habang hawak ng mga ahente, tumawa ng parang baliw si Dr. Sandoval. Hahaha! Kita niyo na! Sinabi ko na sa inyo! Sinira ng walang kwentang operasyon ng isang baguhan ang ugat. Tapos na ang lahat. Don Ricardo, papatayin ang batang. Sigaw ni Don Ricardo. Ngunit nanginginig ang kanyang kamao. Ang buhay ng kanyang pinakamamahal na apo ay unti-unting nawawala. Pa, ligtas na tayo. Kung mamamatay siya, masisisi natin sa medical malpractice? Ang lahat! Bulong ni Marco. Naghahanap ng pag-asa sa gitna ng desperasyon. Sa loob ng operating room, nagpanik ang mga batang surgeon. Hindi na kaya. Habang tinatahi natin, lalong nasisira ang tissue na parang tokwa. Dr. Jojo, anong gagawin natin? Para bang naging puti ang lahat sa paningin ni Jojo. Papa, bakit? Bakit hindi mo ito isinulat? Hanggang dito na lang ba ako? Noon, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ng kanyang ina. Si Elisa,
bago ito pumanaw. Jojo, basahin mong mabuti ang notebook ng papa mo hanggang sa huling pahina. Hindi lahat ng nakikita ay ang kabuuan. Huling pahina. Binuksan ni Jojo ang kulay kahel na notebook. Isang blankong pahina na paulit-ulit na niyang nakita. Walang anumang nakasulat. Ngunit napansin ni Jojo ang likod ng pabalat. Bahagya itong may 2 layer. Isang sikretong pahina na itinago ng kanyang ina para protektahan ang buhay ng kanyang ama at para sa araw na darating si Jojo sa lugar na ito. Kinuha ni Jojo ang isang sterilized na scalpel at maingat na hiniwa ang likod ng pabalat. Lumabas mula sa loob ang isang napakanipis na papel na puno ng sulat kamay ng kanyang ama. Kung hindi kakayanin ng ugat ang aking pamamaraan, ibig sabihin, malakas ang pagnanais ng pasyente na mabuhay. Sa pagkakataong iyon, huwag kang manalig sa medisina, kundi sa lakas ng buhay mismo. Isagawa ang De La Cruz Aortic Reinforcement Technique. Ito na! Muling nagliwanag ang mga mata ni Jojo. Nurse Elena, ihanda ang thinnest surgical thread at ang tissue na kinuha natin kanina. Hindi natin tatahiin ang ugat. Gagawa tayo ng bagong pader sa labas nito. Ano? Gagawa ng pader sa labas habang nagre-repair? Posible ba ang ganyang klasing milagro? Gulat na tanong ni Nurse Elena. Kaya ni Papa. Kaya ko rin. Dahil alam niyang hindi sapat ang mga utos, naghugas siya, nagsuot ng gown. Kahit na isa pa lang siyang estudyante, ang kanyang tindig ay mas marangal pa kaysa kanino man doon. Scalpel, gumagalaw ang kamay ni Jojo. Parang isang sayaw, napakabilis at pino. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Sandoval sa monitor. Ano? Anong klaseng galaw yan? Iyon ang maalamat na hand movement ni Antonio de la Cruz. Ang pamamaraan na pinagtulungan naming wasakin, 20 taon na ang nakalipas. Napaupo si Dr. Sandoval sa sahig. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang kasikatan ay gumuho na parang alikabok sa isang galaw lang ng scalpel ni Jojo. Hindi niya naririnig ang ingay, ang alarm o ang mga sigaw sa labas. Tanging ang maliit na pulang ugat sa kanyang harapan at ang daloy ng buhay ang kanyang nararamdaman. Papa, tingnan mo ako. Mama, bigyan mo ako ng lakas. Ang kanyang karayom ay gumagawa ng isang multi-layered na tahi, inuunahan ang pagkasira ng tissue. Isang napakadelikadong gawain na walang puwang sa pagkakamali. Maging ang mga batang doktor ay nakalimot ng huminga, hanggang sa ang malakas na alarm ay biglang huminto. Naging stable ang presyon ng dugo. Ang aortic dissection ay tumigil, at ang bagong pader na ginawa ay matatag na tinatanggap ang malakas na pintig ng puso. Tumigil na ang pagdurugo. Normal na ang tibok ng puso, mahinang sabi ni Jojo. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa operating room. Umiiyak. Niyakap ni Nurse Elena si Jojo. Nagawa mo! Siguradong masaya si Dr. Antonio at si Elisa. Isang perpektong tagumpay. Sa observation room, nakaupo si Don Ricardo, umiiyak. Samantala, sina Cesar at Marco, alam na wala na silang takas, ay tulala na lang. Hinubad ni Jojo ang kanyang madugong guwantes at dahan-dahang lumabas ng operating room. Naghihintay doon si Don Ricardo. Jojo, 2 beses mong iniligtas ang aking pamilya. Pinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa maruruming kamay ni Jojo. Tuparin ko lang po ang pangako ko. Ngunit ang sandali ng tagumpay ay biglang nagambala. Si Dr. Sandoval, habang dinadala ng mga ahente, ay tumingin kay Jojo na may masamang tingin. Ha ha ha! Binabati kita, Jojo de la Cruz! Pero wala ka pang alam ang dahilan kung bakit na-aksidente ang iyong ama. Ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang galit sa inyo ng Tito Cesar mo. Huminto si Jovo. Ang totoong utak sa likod ng lahat ay nandito pa rin sa ospital na Sandoval, ang isang hindi inaasahang tao sa likod ni Don Ricardo. Sa kabila ng tagumpay,
Isang mas malaking kadiliman ang lumitaw. Hindi pa tapos ang laban ni Jojo. Ha ha ha! Binabati kita, Jojo de la Cruz. Ngunit ang totoong utak sa likod ng lahat ay nandito pa rin sa ospital na to. Ang nanginginig na daliri ni Dr. Sandoval ay nakaturo sa kalihim ni Don Ricardo. Si Mr. Santos na nakatayo na parang anino sa likod niya. Ang hangin sa pasilyo ay biglang nagyelo. Santos? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Si Mr. Santos ay hindi kumilos. Nanatili ang kanyang walang emosyong mukha, ngunit isang butil ng pawis ang dumaloy sa kanyang noo. Sandoval, anong kalokohan ang sinasabi mo? Matagal na akong nagsisilbi sa chairman at ako ang nag-imbestiga sa iyong mga kasamaan para patunayan ang kawalang sala ni Dr. Antonio. Kalmado ang boses ni Mr. Santos. Ngunit hindi tumigil sa pagtawa si Dr. Sandoval. Nag-imbestiga? Huwag mo akong patawanin. 20 taon na ang nakalipas, ikaw ang nag-utos sa akin na sabutahihin ang sasakyan ni Antonio de la Cruz. Ginamit mo ang takot ko na mapatalsik sa ospital para isakatuparan ang iyong plano na agawin ang De Leon Corporation. Nalaman ni Antonio ang iyong plano. Kaya mo siya ipinapatay, ano? Lumayo si Don Ricardo kay Mr. Santos. Agad siyang pinalibutan ng mga bodyguard. Ang pinakanalito sa lahat ay si Cesar. Teka, Mr. Santos, akala ko ba kakampi ka ni Chairman? Ikaw ang nagsabi sa akin na ikulong ko sina Jojo sa bodega at bibigyan mo ako ng pera mula sa De Leon Corporation. Nadula si Cesar. Iyon ang huling ebidensya. Ano ang sinabi mo, Cesar? Ang mga mata ni Don Ricardo ay nag-aapoy sa galit. Hindi! Wala! Tinakpan ni Cesar ang kanyang bibig, ngunit huli na. Santos, hindi mo lang pinatay ang aking kaibigan? Ginamit mo pa ang masamang taong ito para pahirapan ang kanyang pamilya. Sa likod ng aking mga mata, sa loob ng 20 taon, sa wakas, gumuho ang maskara ni Mr. Santos. Hemp, ngayon nyo lang nalaman? Masyadong magaling si Antonio de la Cruz. Kung hahayaan ko siyang mabuhay, ang aking posisyon at ang kinabukasan ng De Leon Corporation ay malalamon ng kanyang mga idealismo. Oo, ako ang nagpapatay sa kanya. At ginamit ko ang sakim na si Cesar para itago sina Elisa at Jojo mula sa mundo. Tiningnan ni Mr. Santos si Jovo nang may malamig na tingin. Hindi ko inaasahan na isang halimaw ang lalabas mula sa bodegang iyon, na matututunan ang mga teknik ni Antonio nang mag-isa at makakapasa sa UP Med. Ang pagkakamali ko ay ang pag-iral mo mismo, Jojo de la Cruz, na natiling tahimik si Jojo. Nasa harap niya ang totoong pumatay sa kanyang ama at nagpahirap sa kanila ng kanyang ina. Nanginginig siya sa galit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang katahimikan ang lalong nagpataranta kay Mr. Santos. Bakit hindi ka nagsasalita? Laitin mo ako, basura. Ako ang sumira sa buhay mo. Lumuhod ka at magmakaawa. Hindi po. Dahan-dahang nagsalita si Jojo. Ang kanyang boses ay may halong awa. Wala po kayong naiintindihan tungkol kay Papa. Wala siyang pakialam sa posisyon. Ang gusto lang niya ay magligtas ng buhay. Natakot kayo. Sa isang aninong hindi naman totoo, pinatay ninyo ang isang mahalagang kaibigan at ipinagbili ang inyong kaluluwa. Hindi kayo doktor at hindi rin kayo tao. Isa lang kayong duwag. Duwag! Bata ka! Galit na, akmang kukuha ng kutsilyo si Mr. Santos mula sa kanyang bulsa. Ngunit mas mabilis ang mga bodyguard na dumamba sa kanya. Hemp! Santos? Sumuko ka na. Ang iyong mga kasalanan ay napatunayan na hindi lang ng ebidensya ni Nurse Elena, kundi pati na rin ng mga communication records na nakuha ng aking team, malamig na sabi ni Don Ricardo. Ang pasilyo ng ospital ay parang isang eksena mula sa impyerno. Dinala ng pulis si Dr. Sandoval, dinakma ng mga bodyguard si Mr. Santos, at nanginginig sa takot si Mr. Gomez at si Cesar. Bakit?
Bakit nangyari to? Umiiyak si Cesar. Pera lang naman ang gusto ko. Kung nakuha ko lang ang mana ni Elisa, sana maayos na ang kumpanya ko. Jojo, kung hindi kita inalagaan, sana patay ka na. Patuloy pa rin sa pagdadahilan si Cesar. Marco, anak, magsalita ka. Pinsan mo si Jojo, di ba? Magkaibigan kayo. Ngunit hindi sumagot si Marco. Ang kanyang isip ay gumuho na matapos makita ang pagbagsak ng lahat ng kanyang inaasahan. Ayoko! Ayoko! Magiging doktor ako! Papasok ako sa De Leon Medical. Iba ako sa basurang yan. Hindi totoo to. Lahat to kasinungalingan. Akmang tatakbo si Marco, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Bitawan niyo ako! Henyo ako! Jojo, kasalanan mo to! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang kastilyong buhangin na kanilang itinayo ay gumuho sa harap ng katotohanan. Lumapit si Don Ricardo kay Jojo. Jojo, hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako sa 20 taong nawala sa'yo. Ngunit, hayaan mong sabihin ko ito. Tinitigan ni Don Ricardo ang mga mata ni Jovo at yumuko ng malalim. Bilang anak ni Antonio de la Cruz at bilang isang kahanga-hangang tao, maaari ka bang sumama sa akin? Ang iyong talino ay isang yaman, hindi lang ng bansang ito, kundi ng buong mundo. Tumingin si Jovo sa bintana. Isang pag-asa na bukang liwayway ang sumisikat, nagpapahiwatig ng pagtatapos ng madilim na gabi. Ngunit may isa pang malaking katotohanan na nakatago. Sa loob ng puntod ng kanyang ina, na dinalaw niya dala ang sulat ng pagtanggap, ay may isang huling liham na itinago ni Elisa bago siya mamatay. Isang liham na hindi pa niya alam. Nang matapos ang lahat, saan dapat pumunta si Jojo? Ilang oras matapos ang tensyonadong operasyon, nagsimulang sumikat ang araw. Ang kalagayan ng apo ni Don Ricardo, si Halia, ay tuluyan nang naging stable. Jojo, magpahinga ka muna. Hindi ka natulog at dumaan ka sa matinding pagod, sabi ni Don Ricardo, ngunit umiling si Jovo. May kailangan po akong puntahan. Kailangan kong magulat kay Mama. Muling bumalik sila sa Paraiso Memorial Park. Ang lugar na dati puno ng panlalait at putik ay ngayon tahimik at maningning. Tumayo si Jojo sa harap ng maliit na puntod ng kanyang ina. Ma, tapos na po. Nailigtas ko po ang buhay ni Halia. Ang notebook ni Papa ang gumabay sa akin. At natagpuan ako ni Don Ricardo. Yumuko ng malalim si Don Ricardo sa harap ng puntod, tahimik na umiiyak. Ngunit tingnan mo, ang iyong anak ay naging isang napakagaling na doktor, higit pa kay Antonio. Noon, naalala ni Jojo ang huling sinabi ng kanyang ina. Jojo, basahin mong mabuti ang notebook ng papa mo hanggang sa huling pahina. Hindi lahat ng nakikita ay ang kabuuan. Hinawakan niya ang isang bahagi ng puntod. Isang maliit na bloke ng bato ang natanggal. Sa loob, may isang selyadong sobre. Ang sulat ay naglalaman ng pinakamalaking katotohanan tungkol sa kanilang pamilya at sa kanyang pagkatao. Jojo, ang iyong ama, si Antonio, ay hindi lang isang surgeon. Isa siya sa mga tunay na nagtatag ng De Leon Advanced Medical Foundation. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang patent at karapatan sa De Leon Corporation nang walang bayad sa isang kondisyon. Na hindi ito gagamitin ng sinumang sakim sa kapangyarihan kahit pa mula sa pamilya De Leon. Nalaman niya ang plano ni na Mr. Santos, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang karapatan, ngunit siya'y pinatahimik. Ayon sa patakaran ng foundation, kapag ang direktang tagapagmana ni Antonio, si Jojo de la Cruz, ay nakapasa sa UP College of Medicine at nagpakita ng intensyon na magligtas ng buhay, mamanahin niya ang buong foundation. Ikaw, ang tunay na may-ari ng lahat. Kasama na ang De Leon Medical Center. Natigilan si Jojo. Siya pala ang tunay na tagapagmana. Yumuko si Don Ricardo sa kanyang harapan.
Tama pala. Itinago ito ni Antonio kahit sa akin. Dr. Jojo, o dapat sabihin kong Chairman Jojo, pakiusap. Iligtas mo ang De Leon Corporation at ang medisina sa Pilipinas. Mula sa malayo, nakita ito ni na Cesar at Marco mula sa loob ng police car. Ano yon? Lumuluhod si Chairman kay Jojo? Hindi! Hindi totoo! Palamunin lang siya. Alipin namin siya. Ang sigaw nila ay naglaho kasama ng papalayo nilang sasakyan. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Habang dinadala ng pulis, nagawang makawala ni Cesar at gumawa ng isang huling desperadong hakbang. Ang tunay na paghihiganti ay magsisimula pa lang. Hindi! 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 Sa loob ng police car, galit na hinahampas ni Cesar ang bintana. Ang makita si Don Ricardo na lumuluhod kay Jojo ay tuluyang sumira sa kanyang isipan. Tumigil ka! Sigaw ng pulis. May mali! Palamunin lang yon. Basura na pinakain ko ng kaning baboy. Imposibleng maging may-ari siya ng foundation. Noon, pinahinto ni Don Ricardo ang convoy. Muling inilabas sina Cesar at Marco. Magkaharap na naman sila ni Jojo, ngunit baliktad na ang mundo. Suot ni Jojo ang isang itim na coat, hawak ang sulat ng kanyang ina at ang selyo ng foundation. Tito Cesar, mahinang sabi ni Jojo. Natigilan si Cesar. Ang mga mata ng binata ay hindi natakot. Sino ka ba talaga? Ang amang minamaliit ninyo ay isang bayani. At ang puntod ng inang tinatawanan ninyo ay naglalaman ng ebidensya ng lahat ng inyong kasalanan, ang krimen ninyo. Mas mabigat pa kaysa sa sulat ng pagtanggap ko sa UP Med. At ihaharap ko ito sa inyo. Dumating ang isa pang sasakyan. Bumaba ang alkalde ng lungsod na siya ring auditor ng foundation. Don Ricardo, kumpleto na po ang ebidensya. Ang aksidente ni Dr. Antonio ay planado ni Mr. Santos, base sa isang audio recording na itinago mismo ni Cesar para i-blackmail siya. Namuti ang mukha ni Cesar. Ang ebidensyang itinago niya ang siya ngayong wawasak sa kanya. Checkmate, sabi ni Don Ricardo. Lumapit si Jojo kay Cesar. Tinawag mo akong basura sa bodega. Tinawanan mo ako. Ngayon, ang kumpanya mo, ang mansyon mo, ang lahat ng perang ninakaw mo sa amin, lahat, yan ay pag-aari na ng foundation. Ikaw ang tunay na pulubi? Hindi. Jojo, patawarin mo ako. Pamilya tayo. Lumuhod si Cesar. Pamilya? Ngumiti si Jojo. Minahal mo ba ang pamilya? O ginamit mo lang kami? Ang universidad na papasukan sana ng anak mo. Ako na ang may-ari ngayon. Hinding-hindi siya makakatapak doon. Bumagsak si Marco. Bumubula ang bibig. Dinala na sila ng mga pulis. Ang kanilang mga sigaw ay naglaho sa umaga. Naiwan si Jovo. Nakatayo ng may dangal. Tapos na, Jojo. Nagtagumpay ka, sabi ni Don Ricardo. Hindi po. Simula pa lang ito, tumingin si Jojo sa langit. Mula sa isang hamak na binata, siya ay naging isang alamat. Epilogo, 6 na taon ang lumipas. Itinayo ang De La Cruz Memorial Charity Hospital, isang lugar para sa mga mahihirap na walang pambayad. Si Dr. Jojo De La Cruz, na nagtapos bilang summa cum laude sa UP Med, ay kinilala bilang ang muling pagkabuhay ni Antonio De La Cruz, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba, katulad ng batang lalaki sa bodega. Sa kanyang klinika, kinausap niya ang isang batang lalaki at ina na nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Huwag po kayong mag-alala, walang bayad dito. Gagaling ka, bata. Tulad mo rin ako dati, pero basta't hindi ka susuko, may pag-asa. Samantala, sa isang malamig na selda, si Cesar ay nabubulok, habang buhay na pagkabilanggo ang kanyang sentensya. Wala ng pamilya, kaibigan, o pera. Ang kanyang mundo ay mas masikip pa kaysa sa bodegang pinagkulungan niya kay Jojo. Si Marco naman, matapos mapatalsik sa mundo ng medisina, ay nagtatrabaho ngayon bilang isang construction worker, tinatawag na basura, at walang silbi ang mga salitang dati niyang binibitawan. Bawat araw
ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Sa Paraiso Memorial Park, isang bago at marangyang puntod ang nakatayo para kina Antonio at Elisa de la Cruz. Inilagay ni Jojo ang isang bulaklak. Papa! Mama! Nakapagligtas na naman ako ng isang buhay. Salamat po sa lahat. Patuloy po akong mamumuhay ng marangal. Sa pagsakay niya sa kotse, tiningnan siya ni Don Ricardo. Antonio, nakikita mo ba? Tinutupad ng anak mo ang pangarap mong mundo kung saan lahat ay may karapatang mabuhay. Ang paglalakbay ni Jojo ay nagpapatuloy, dala ang pag-asa ng marami. Mula sa kadiliman, isang bayani ang isinilang at ang kanyang kwento ay habang buhay na isasalaysay.